O, ayan po mga kaganabuhay yung kitaan natin sa itlog na bibi sa ganito lang karami. Isang sako at kalahati kada araw po yung ating makonsume sa kanila sa 500 heads. Balik ni Manager Bio. Naghihintay na yung farmers. Grabe, effective yung ano ko Yung pagbigay ko ng number tawag agad sila. May baka agad silang nakita. Grabe, astig si Lord dyan Ano, may siswelduin ba ang dalawang ito sa mga nabili nilang dalawang baka? Yan ang katanungan. Namili sila ng baka sa farmer. Medyo malaki-laki naman ang sweldo ng driver may 10K naman siya. Gutom na mga bibi natin. So mag-pick up na kami ng itlog. Pulot-pulot na. Sa pagkakatanda mo, Jo, mga ilan na lahat na tray yung naipon mo mula nung nangitlog sila? Lapit na mag-300 trays? Mula nung nangitlog sila? Okay. Sobra na po. Sobra 300 na. Yan. Yan yung mga itlog nila. Nagkalat-kalat dito. So kung mag-11 trays, sobra, sabihin na natin mga 12. Nasa mga 400 pa lang yung nangingitlog. So, ilan ba sila lahat yan? 500. So, 500. Kasi may mga lalaki May similya po ito. Yan o. So, ito yung itlog for 2 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 12. May kit na yata. Baka 5 araw na to na itlog. O 5 araw na. Oo. Isang araw, 1, 2, 3, 4, 5. Pang-6 na. Pang-6 na. Every 1 week po, niluluto na namin na binababad. Binababad namin. Malinis yung dito banda yun, no? Kasi kung malinis, mga pangbalot pwede. Pero dahil nga hindi siya pure breed, mga kaganabuhay, medyo hindi lumalaki ng kagaya sa Luzon yung mga itlog. Pero kung makaproduce na tayo ng 80 kayo manggi, malalaki na yan ang itlog. Wow! Ito po yung dalawang lalaki, sinipirit na. Hindi talaga maano, no, Jo? Hindi madakip. Hindi madakip kasi. Sa palagay mo, Jo, mga ilan pa yung mga lalaki na hindi nadakip? Mga 20 pa? Kailangan na madakip yan, Jo. Sayang yung pinapakain natin. Ganon po kasi mga kaganabuhay. Dahil hindi po natin produce ang mga bibi na to. Nabili lang natin sa farmer din. Pero darating ang araw na yung mga alaga natin, sariling produce na. So, kung hindi naman ibabalot, dapat wala ng lalaki. Si sayang yung pakain. Hindi naman nagbibigay ng itlog at hindi naman natin binabalot. Pero maganda na ang sizing, no? Malaki na ang sizing. So, mahigit na 300 trays yung amin pong na-produce dito.
At papakita ko po sa inyo, susumahin natin kung paano ba tayo magbigay po ng income dito. Ngayon natin kung may income tayo. Para may idea at ma-inspire din ang ating mga kababayan na mag-alaga nito. Kasi may mga operating expenses pa eh. Okay lang to, Jo, yung may maitim. Pero ang init pa. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapos may kulang na 5 para mag-12. Pero may napupulot pa tayo doon. Labas. So 12, pero meron namang isa na hindi naka-12 oh. Kapon? Kunti kapon? Bakit kaya? 11 lang kapon. At ito yung basag. Siniperate mo. So tingnan natin, Jo, kung makasweldo sa'yo to. Itong ating, ilang feeds yung nakukonsume nila isang araw? Sakot ko nga. Sige. 1,650 times 1.5. 2,475, sabihin na natin 2,500. 2,500, tapos siyempre may mga vitamins pa na binibigay tayo. Tapos may mga proseso pa tayo ng asin, di ba? Kahoy, binibili pa natin. So, dito kasi maganda ang market natin sa itlog alat. Since na medyo kulang ang itlog alat dito sa ating lugar, so laging ubos. Hindi tayo nahihirapan sa disposal. So, ang binta natin sa per itlog o per tray na itlog alat, 450 times, nakaka-12 ba tayo? Oo. 5,400. Magkano kanina yon yung feeds? 2,500. So, may 2,900 tayo kada araw dito. So, ilan kayong pinapasahod ko? 3. Na kinukunan ko ngayon dito, si JJ, ikaw, tsaka si Bio. 3 kayo. Na makakasurvive. Makakasurvive yung kita natin. Sa araw-araw, sa sweldo pa lang ninyo, dahil kunti lang ang ating alagang bibi ngayon. Kung 2,900, i-times natin sa 30, aba, makaka-87,000 tayo. Minus yung operating, natin, mga expenses, siyempre, sa pagluluto. Tapos may mga basag-basag pa yan. O, tapos sweldo nyo araw-araw. Hindi pala tayo malulugi. May matira pa rin sa atin, ano? So, sana, dumagdag pa itong, kahit mga 13 lang. 15. Mga 15 daw, sabi ni Ron. So, hindi pa nangingitlog kasi bata pa naman kasi yung iba nun, hindi sabay ang gulang nila. O, ayan po mga kaganabuhay yung kitaan natin sa itlog na bibi sa ganito lang karami. 1 sako at kalahati kada araw po yung ating makonsume sa kanila, sa 500 heads. Pero yun nga ang sabi ko, hindi perfect yung pag-alaga namin dahil nung kinuha kasi natin sa supplier yan sa Iloilo, sumama ka ba nun? Oo. Ay siya, may lalaki. Supposed to be dapat puro babae lang. May halo. So pero pinilian na yun ng farmer, pero pinalusutan pa rin, no? Mga ilan kaya nakaabot sa 500 heads, nakaabot ng ilan? Mga 30 yung lalaki na nasali. Oo, di sayang yung pinakain natin doon sa 30 na yun. Na isang tray pa sana yun bawat araw. Pero kung makaproduce tayo ng ating sarili na, di ba, dumaki na yung mga breeder natin, tapos magpadagdag pa tayo ng mga itlog na papipisain para gawing breeder, mapipili na talaga natin kung gawin nating komersyal. Yung bibi natin, yung itik Pinas kayo manggi. So mas malaki dito ang mga itlog. Ay, sobrang laki. Mga ganito halos. Mas malaki pa dito. Wait, ang size nun, pangbalot na talaga. Yun ang kaibahan ng native o yung yung hindi naalagaan yung breed. Compared sa talaga, pure line. So itong umpisa namin, yung journey namin mga kagandang buhay sa pagbibibi, pag-iitik, at hopefully, marami tayong ma-inspire din. Napakaganda ng market natin dito. Sa Luzon kasi, ang dami nilang nag-aalaga. Tayo, first produce natin ng mga siho natin, alagaan muna natin lahat. O, mag-alaga tayo ng mga 10,000 heads. Ganyan. Pero as of now, dito sa lugar na to, dito sa Toledo, dalawa kasi yung farm natin doon sa Matabada kay Ron at dito. Dito po ako magpapagawa ng native lang na ganito lang lapag lang na
para sa breeder natin. Kasi medyo malamig dito, no? Hindi masyado mainit. So dito lang po kami magagawa ng bahay ng breeder namin para at least medyo tago siya dito. Para mukhang may privacy tayo. Kasi doon, kay Naron, ano eh, kitang-kita, tsaka sobrang init. So ayan ang sumada namin mga kaganang buhay. Kasi mabili na po sa amin na 15 pesos ang isa na wholesale. Tapos binibenta ng mga tindahan, 20 ang isa. So may 5 sila, 5 times 30. Meron silang 150 sa isang tray. Pero sa amin lang, 15. So yun nga, pag mag-12 siya, times 450, meron kami araw-araw na 5-4. 5-4 minus 2.5 na feeds, may 2.9 kami. 2.9 bawat araw. So kung i-times 30 natin, 2.9 times 30, ay, yes, isang buwan, 87,000. So yun po, may kita talaga po tayo mga kagandang buhay, lalo na po kung sa store kasi natin, may mga retail pa, 18 pesos kada isa. So, may tumatawag sa atin, sagutin natin. So ayan po, para mapuno yung 12 tray, hinanap nila yung itlog. So sobra na 12, sobra ng isa. Tapos mamaya may mangingitlog pa paghapon. Yun. Di ba mga kaganang buhay, nakaka-inspire? Meron kang lot na ganito sa bahay mo, tapos sabi ng iba, wala naman kaming languyan. O di paggawa kayo ng improvised na ano, na languyan. Ayan o. Oh. Tawagin mo nga doon si Dudoy, ipakita ko sa kanya kung saan tayo magagawa pa. Ito mga kagandang buhay, gagawa tayo ng atin pong building para sa mga breeder natin. So dito na lang rin dahil sa ano kasi sa likod ng ano na yan, ng pader, creek na po yan mga kagandang buhay. Grabe po ang baha dyan pag umulan. Pero pag walang ulan, walang tubig. Oh. Yo, kailangan natin tambakan yung doon ng banda, no? Kailangan natin tambakan ng bato yung doon banda. Pa-deliver lang tayo. Sagad mo hanggang dito, oh, yung sasakyan. Oh. So, ito po si Dudoy, ang ating kontraktor. Doy, dito lang tayo, Doy. Dito lang tayo, oh. Para ano ba, yung sasangan ng kahoy ay di ba sila mainitan? Ano, Doy? Tapos, Doy, yung swimming pool, hatiin mo na lang to. Division na natin dito. Tapos, O dito na lang, oh, yung kalahati, yung sa iba. Tapos ito, dalawahin lang, Jo, no? Ito pwede pang gamitin, kaso, Doy, paano natin maidiyahan na yung tubig niya sa sapa? May diyahan mo pa yan? kaya ba? Kaya? Pupunta doon. Bukayin, papunta doon. Ayun. Idiyahan mo na lang para isa dito na swimming pool. Tapos kalahati dito. Pwede na? O ano, Jo? Dito lang padahatiin, no? Ha? Tapos gagawa ulit dito ng lagusan si Dudoy. O kung saan ba mababa, Doy, dito ka gagawa. Dito yung mababa. Oo. Ito ka gagawa. Pwede naman, laki-lakihan mo na lang ito, Doy. Usok mo doon. Pwede. Ha? Kasi dadagdag tayo. O kasi dadagdag tayo dito, hatiin natin yan. Yung isang kalahati, dito sila maliligo. Yung isang kalahati, dito maliligo. Hatiin natin. Kung ano lang maganda. Pwede naman para sa kanila na lang dito ito. Gawa na lang tayo panibago doon, no? Pwede. Di ba? Pwede tapos tagos. Oh. Kaso lang kung hatiin ito, Doy, kasi magpagawa tayo ng building dito, mayroon din doon. Hatiin. Sige, pag-isipan na lang natin, ah. Kasi balak ko dagdagan ito ng bagong sisiw, eh. Pero sa sunod na lang yun, Jo.
Nasunod na lang. Dito na. Pero kung gusto mo doy hatiin, pwede rin naman doy. Pwede naman tayo doon makadagdag eh. Yan. So, yan. May project na naman si Dudoy para dito. Yung building natin sagad sa ano? Pader? Lagyan na natin ng ano, gutter. Oo. Para kung umulan, pupunta dito yung tubig. Pwede. Oo. Punta ang tubig. Oo, tama yan. Grabe, palaki na ng palaki yung itika natin. Mga trials and error. Mga pag-aaral po, paano alagaan at paano magkaroon ng magandang production. Mape-perfect po natin ito para makaturo din tayo sa ibang farmers sa uli. Of course, ang maunang makikinabang nito, si Manager Bio. Oo, magkakaroon din siya ng sarili niyang alaga later on. Siyempre yung unang malalapit sa atin, yun po ang unang mabibigyan natin. Tapos kung hindi marunong si Dudoy magluto ng itlog alat, di benta niya ng itlog sa atin. Sabi, ano Doy, mag-ipon ka na. Maging farmers ka na. Yan. So paano ba to? Meron na naman papasipat na baka? Tingnan natin, sakit ng ulo ko yo. Kayanin pa. Sige let's go na. Naghihintay yung farmer. Bili na lang tayo ng maraming tubig yo. Kasi para mawala yung sakit ng ulo ko. So, ayun po mga kagandang buhay, ang ating calculation ng benta natin araw-araw. Sa 12 na trays, meron na tayong 2.9 every day. Ay kung wala ka namang tauhan, di sa'yo na yun. So, ito, hindi pa ito perfect dahil hindi namin nakuha yung lalaki. Sabay silang inalagaan dito. Dahil wala pa kami experience kung paano namin malalaman na lalaki ang itik. Nung mga seho pa sila. Kaya nadala sila sa pag-alaga. Pero pag sarili na nating produce, yun nga ang sabi ko sa inyo kanina, ay puro babae na. Puro babae na para po sa itlog alat. Pero pwede rin po nating lagyan ng lalaki, proper bilang lang po. Kung may bibili sa atin na gawing balot. At bibili pa po kami ng another load, mga kagandang buhay, ng itlog nating papipisain. Bibili pa. Kasi ang na-produce lang natin, mga kagandang buhay, sa unang batch, sa wala pa kaming kaalaman, sa napakalakas naming loob, na wala pa kaming building, wala kaming paglagyan, inuna namin bili ang itlog at pinapisa. At wala pa kaming paglagyan, kaya puro palpak, mga kagandang buhay. So sa second batch, mape-perfect na po natin. Kasi meron na tayong mga kulungan, meron na tayo yung proper processing. Habang napipisa siya, dagdagan natin yung ating hatcher dahil palpak din ang hatcher natin. Pang 1.5 na eggs lang. So magdadagdag tayo ng hatcher, mga kagandang buhay. Kaya yun, walang tubig po itong pool natin ngayon dahil tumatagas. Kailangan pa ayusin ni kontraktor. At gagawa sila ng pugon ngayon. Naghanap ng lupa doon sa bundok si kontraktor para gawing pugon. Lupa plus semento. Yun po ang formula niya. Para isahan na lang po ang pagluto ng maramihang itlog alat. Mga 200 trays. Isa lang po na lutuan. Pagpugon na po, makatipid tayo sa kahoy. Wow! Kaya patuloy pong matuto kami dito sa aming napiling line of farming. Laging ubos, mga kagandang buhay, yung aming itlog alat. Pagluto namin, merong kumuha kaagad 70 trays. Ganito na lang talaga. Hatiin nyo yan, tapos idiretso yun doon. Idiretso rin dito, later on, or pwede naman tayo makagawa doon. Ganito na lang. Para buo na ito. Wala nang bagbagin.
Panibago na lang na pool, di ba, Manager Bio? Dito na lang, oh. Hmm. Balik ni Manager Bio. Naghihintay na yung farmers. Sabi, effective yung ano ko ah. Yung pagbigay ko ng number ah, tawag agad sila. May baka agad silang nakita. Yun. Saan kaya? Ito kaya? Ito kaya ang baka? Abaw ay payat. Payat! Oh no! Payat yun, no? Oh. Ay. Hindi atin ito. May eartag eh. May eartag. Yan natin. Baba tayo. Akala ko yan. Sa atin pala may eartag. Ala, iyak ng iyak yung ano. Yung 23.5. Naghahanap pa to ng nanay. Iyak ng iyak. Sakit na sana ang ulo ko eh. Magpahinga sana ako. Galing kami doon sa Itikan. Paggawa ako doon ng pugon. Ah. Ha? May piso? Ang dami nung nakaraan ah. Wala pa. Wala pa tayong piso. Saan ba? Mas malaki pa yung isa na yun. Yung lalaki. Itabi mo sila doon. Itabi mo sila, mas malaki yung lalaki. Ang babae kasi, mas magaan sa timbang compared sa lalaki. Mas sulit ang kanyang puwit nung isa. Ano to, di pa nang-kaanak? Sige, itabi mo doon. Dumalaga siya na native. Pwede kayo magpalit ng baka nyo doon ah. Pwede kayong bumili dito sa amin, makapili kayo. Oo. Ganyan ba? Pag may mga babae kayo doon, pwede nyo pakastahan dito. Landi. Tabi mo doon. Na natin, babae pa. Mas mabigat kasi yung karne ng lalaki sa babae. Mas malaki yung lalaki. Tingnan nyo yung perna, oh. Oh. Mali talaga yung babae na yan. Hindi, pareho lang rin. Pareho lang rin dong. Ano sila? Baw. Malaki yung lalaki. Pila imong tingin? Sulit ang lalaki. Dinan mo, yung tiyan niya, oh. Pareho lang rin sila nga. Mas malapad din ang katawan. Mababa lang ang tiyan. Taas. Babae. Hindi magagalit si Manny pag marami tayong maliit. Hindi man? Ano? Pag ako tumingin, pigaw ang babae. Mas malaki talaga to, mas brosko ang lalaki. Magaan to dong, mas magaan tong tanimbang. Kahit sa puwit pa lang, hindi bilog. Tapos babae pa siya. Tingnan natin, oh. Tingnan mo, bilog-bilog yun ang lalaki. Tingnan yung perna niya. Wala kang makitang yupi. Oh, bilog-bilog. Oh. Circle. Mabigat yan. Wow! Tsaka malaki ng katawan ang lalaki. Mas mababang timbang to. Tingin ko lang dito dong 20 eh. Malayo ang kanyang timbang. Malayo ang titimbangin. Ha? Di kaya? Babae pa siya dong. One factor is babae. Mas malaki itong lalaki.
Ikaw rin naman makapagsabi dong. Maliit ang puwerna niya. Tingnan mo yung buto niya. Sa puwerna kasi yan bumabawi. Sulit talaga yung lalaki mo. Okay na, kaya wala akong likramo kanina kay 23.5 eh. Hindi, magkaiba pa rin. Babae siya. Babae siya. Pagkatapos, manipis ang katawan compare dito. Ha? O, masahian pa nga. Di kaya dong. Malayo ang tingin, malayo. Malayo talaga, klarong-klaro naman po. Kahit kayo tumingin. Mabigat ito. Kaya hindi ako naglikramo kanina, 23.5. Hindi ako naglikramo talaga. Kasi nakita ko, may panimbang ang baka. Pero dito, ano siya? Babae pa siya, tapos maliit talaga siya. Compared. Maliit talaga ang katawan niya. Oo. Iba talaga yung ano niya, yung katawan. Yun o, grabe. Solid yun. Solid yun, lalaki pati. Iba kasi talaga pag babae. Tingnan mo yung mga baka namin, halos lalaki lahat. Yan yung ano, panimbang. Iba ang panimbang na babae yan, no? Iba ang panimbang yan. Minsan lang kami bumibili ng babae, puro lalaki lahat halos. Tingnan nyo yung mga nabibili namin. Kaya pag bumili kami ng babae, mas mura talaga. Pero depende sa inyo doon nga, baka may bibili pa naman ng mahal. Wala naman pilitan to. Layo. Mga 20 talaga. 20. Manila pa. 2,500, pwede pa. Yun lang, kasi siyempre nag-spot din kami doon na may pamasahe pa eh. Ha? Tingnan mo nga yun. Yo, tingnan mo kung may ano, may 20 pa tayo dyan. Kung wala, kuha ka kay kakao. Tingnan mo rin sa bag natin. 2,500. Sa amin na to, boss. Makabuhi pa na dong. Pag hindi pa ano yung tali, matibay, makabuhi na, ayawan ta. Oh. Malalaman nyo to. Kasi binlogs to, malalaman nyo to kung at least kahit makapamasahe lang ba. Kasi ganito pag nag-spot kayo dong ng baka, ganito ang gawin nyo. Iba talaga presyo pag babae. Magaan talaga, sa totoo lang. Kitang-kita naman yung lalaki mo dong, sulit. Kaya wala talaga ako likramo sa 23.5 yan kanina. Kasi nakita ko sa katawan niya. Iba. Sulit yan dong. Grabe, busok ang katawan. Compare mo naman dyan sa perna pa lang ng babae. Kaya tingnan mo yung perna ng baka mo, bilugan. Ang babae kasi malaki rin ang habwa, may matris. So yun lang, sagad na yun dong. Sagad na yun ang 20,500. Okay na yun dong, sa'yo dong? Okay na yung tawad ko dong? Oh. Sa'yo pa rin yan ha? Sa'yo pa rin yan? Oh, sige. Oh, sa inyo pa rin dalawa yan. Baka meron pa dyan, natig 500 ako. Meron pa ako dyan 500 sa bulsa sa likod o ano, hanapin mo. Grabe, astig si Lord dyan ah. Ano, may siswelduin ba ang dalawang ito sa mga nabili nilang dalawang baka? Yan ang katanungan. Namili sila ng baka sa farmer. Medyo malaki-laki naman ang sweldo ng driver may 10K naman siya. Grabe, astig si Lord dyan ah. Ano, may siswelduin ba ang dalawang ito sa mga nabili nilang dalawang baka? Yan ang katanungan. Namili sila ng baka sa farmer. Medyo malaki-laki naman ang sweldo ng driver may 10K naman siya. Sana nga. Magkano kilo sa baka? 320? 20. Ito, pag 90 kilos lang to. Bawi na. 27,000. Pinta ko lang na yun eh. Ay kasi nga, pamasahe pa. Alam nga naman na pagbili namin yun, may expenses pa yan eh. Ang pagkain pa dun, binibili pa namin. May charge pa yan sa katay.
Okay na yan. Kasi may panimbang yan baka. Okay. Nakita mo, Manager Bio? Nagasigpot pagkwarta si Manager Bio sa kuang bag. Oh, kasya? Oh, may natira pa doon sa bag ko, wala na. Oh, meron pa. Oh, ay, ipabilang mo muna sa ating mga farmer. Oh. Dapat dong, ang mga baka nyo, upgrade nyo na. I-upgrade nyo na. Pareho lang naman ang pagkain. Tapos mas maganda pa pag uminom silang tubig, lagyan yung asin, lagyan ng kunting feeds. Pagka may lahi-lahi na. Ang 1-year-old mo na baka, ang laki na. Pag hindi native. Oo, ganyan o. Ganyan ang laki ba? Bili kayo ng bayi, tapos meron ako dong maliit na baka sa farm dong eh. May lahi-lahi na yon. Okay na, nabili natin. So, Manager Bio, luto na siguro pagkain doon, makakain na tayo. Sasama kasi ako doon sa Maynila, kaya kailangan makapagpahinga ako ba? May pa naman. 6. Tuloy. Oh, 6, oo. Alas 6. Sa Buruanga galing dong. Oh. I-text mo lang, kaya kung minsan di ko masasagot yung mga tawag dahil kanina habang nagtatawag ka, nagpi-film ako doon eh. Sa mga itik. O, yan na po. So, okay na sa inyo yan dyan? Ha? Ayos ba yung tawad ko? Oo. Ang problema lang yan, magagalit si Mannyboy pag maraming maliit. Wala ba tayong maraming maliit? So, yat... Ito lang oh, isa. Ito. Ah, ito, yung puti? Ano, itim? Ah, yung itim? So, okay. Tapos nadagdagan ng dalawa na to. Ma'am, thank you ma'am. Salamat ha! Okay. Thank you so much. Okay. Yan. Si Burnok ko, binidyohan ako habang nagbibidyo. Ano yan, Burnok? Baka i-report mo ako sa, ano ha, Kumilik? Ha? Baka ipadakip mo ako sa Kumilik? Wala, oy, kuno. Magkano ba tingin mo doon kanina? Kung ikaw patawad? 90 din? Pari tayo? Okay lang yun, ninagdagan natin 5? Oh, sige. Maliit naman yan, kahit dagdag lang, kahit mamasahe lang yan ng 6,000, ayos na yan. Dito na sa Katiklan eh. Oh, kung may sumubra kayo sa 6,000, ay okay na. Kasi dagdag lang naman yan sa truck natin. Kahit 6,000 lang yung ano nyo ah. Yung pamasahe nyo dyan ah. Para may matira sa inyo. Oyo, let's go na. Okay. Ayan po. Nabili natin ang 2 baka ng mga farmer.